Grabe, mukhang hindi lang bagong chapter sa karir ni Lebron ang aabangan natin ngayong season. Dahil sa first season niya kasama ang Philadelphia 76ers, posibleng sunod-sunod na historic milestones ang maaabot niya. At mukhang todo rin ang spotlight ng NBA sa Sixers. Samantala sa West may comeback story din na susubukang buuin si Bradley Beal matapos siyang muling pumirma sa Los Angeles Clippers. Simulan natin kay Lebron. Kahit nasa huling yugto na siya ng kanyang karir, may mga major NBA records pa rin siyang pwedeng habulin. Ayon nga sa nabasa natin, 76 na assists na lang ang kailangan ni Lebron para malampasan si Jason Kidd at tumakyat na sa third place sa all-time assist list ng NBA. Sa steals naman, 29 na lang ang kailangan niya para malampasan si Gary Payton at mapunta sa 5th place all-time. Yung pangatlong record yung mas matindi. 27 regular season wins na lang ang kailangan ni Lebron para malapasan si Kareem Abdul-Jabbar at magkaroon ng pinakamaraming regular season wins sa NBA history. So isipin nyo yan habang sinusubukan ng Sixers na maging contender. Bawat panalo nila ay pwede ring makatulong kay LBJ sa isa na namang all-time record. Bukod sa record, mukhang gusto talaga ng NBA na maraming fans ang makapanood sa bagong Sixers team. Last season, 14 nationally televised games lang ang Philadelphia. Ngayong 2026-27 season, umakyat sila bigla sa 34 national TV games. 20 games bigla ang itinaas. At ayon sa source, 34 ang maximum ngayong season. Kapantay ng Sixers ang New York Knicks, San Antonio Spurs at LA Lakers sa pinakamaraming nationally televised games. Malaking jump talaga yan at syempre mahirap hindi i-connect yan sa pagdating ni Lebron sa Philadelphia. Kaya siguro inantay talaga ni Kome Adam Silver kung anong team mapupunta si King James dahil 34 national TV games pala ang mapupunta sa kanyang lilipatang team. At isa sa mga games na siguradong mapapansin ay sa December 30, birthday ni Lolo Bron at makakalaban nila ang kupunan ng Phoenix Suns kung saan makakatapat ni LBJ ang villain ng NBA na si Dillon Brooks. Pero mas malaking date siguro para sa maraming fans ang December 25. Christmas Day, babalik si Lebron sa Los Angeles para harapin ang dating niyang team. Sigurado malaking storyline yan dahil matagal ding naging superstar ng Lakers sa LBJ at haharapin niya lang naman ang kanyang dating teammates na si Luka Reeves at ang kanyang anak na si Bronny. Binanggit din sa source na noong sumali siya sa Lakers noong 2018 nasa around $3 billion lang ang value ng franchise. Pagkatapos ng umalis ay nasa $12.5 billion na raw ito. Pero importanteng linawin, hindi ibig sabihin na si Lebron lang ang dahilan ng buong pagtaas na yon. Ang Lakers ay isa ng napakalaking sports brand bago pa man siya dumating. Ang point lang ng source ay naging malaking bahagi rin si Lebron ng isang era kung saan lalo pang lumakas ang value at global attention ng franchise. At hindi lang Lebron return ang interesting sa schedule. May Knicks vs Spurs Finals rematch sa Christmas Day habang may iba't ibang notable returns tulad nila Trae Young sa Atlanta, Jaylen Brown sa Boston, Giannis sa Milwaukee, Ja Morant sa Memphis at LaMelo Ball sa Charlotte. Kaabang-abang din talaga ang mga games na to. Sa isang video naman na lumabas, tila napaamin na si Klay at sinabing si Lebron daw talaga ang pinakamahirap bantayan na player na kanyang nakalaban at tila wala daw makitang weakness sa kanya. Player to guard. LeBron. I mean, we saw him for four straight finals and he has no weaknesses. Samantala, lipat naman tayo sa Clippers dahil sa familiar face na babalik sa kanila. Ayon sa report ng ESPN, nag-agree na si Bradley Beal sa 2-year, $13.2 million contract para bumalik sa Los Angeles Clippers. May player option din siya sa second season. Bago ito, dinicline ni Beal ang kanyang $5.6 million player option at nag-explore ng options sa free agency. Kasama raw ang mga team na nagkaroon ng interes ang Miami Heat pero sa huli, Clippers pa rin ang pinili niya. Interesting ito dahil hindi naging maganda ang first season niya sa LA. Last summer siya din ang unang pumirma sa Clippers pero 6 na games lang ang nalaro niya matapos magkaroon ng fracture sa kanyang left hip na kinailangan na operahan at dahil doon, nagtapos na maaga ang kanyang season. Sa 6 na games na yon, nag-average siya ng career low 8.2 points sa 20 minutes per game. Habang 36.8% naman siya mula sa 3-point line. Kaya para kay Bill, hindi lang ito simpleng return sa Clippers. Opportunity din ito para magkaroon ng panibagong chance na makapaglaro talaga ng buong season sa franchise. At para sa Clippers naman, malinaw na handa silang bigyan ulit siya ng pagkakataong bumalik at subukang magkaroon ng mas healthy na season. Kaya dalawang interesting stories agad ang pwedeng bantayan. Kay Lebron, history ang hinahabol habang nagsimula ng bagong chapter sa Philly. Kay Bradley Beal naman, redemption at comeback
ang magiging focus pagkatapos ng injury niya. Ang tanong, aabot ba ang 76ers sa NBA Finals sa tulong ni LeBron at makakabawi na ba si Bradley Beal ngayong season? I-komento nyo lang yan sa baba at huwag kalimutan i-like ang ating video at mag-subscribe. Maraming salamat!